wala naman po silang maipakitang mga ebidensya. So ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Ibig sabihin, pinupolitika nila ang ating Pangulo, sinisiraan para masipa sa pwesto at sino ang papalit? Ang Vice Presidente. E di sana ho, mga kababayan, hindi nakikisali ang ating Vice Presidente doon sa mga gawa-gawang issue at doon sa mga walang katotohanan na mga ibinibintang sa kanya. Di ba? Pero hindi, nakikita natin, isa siya doon sa gumagatong, isa siya doon sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Tapos sasabihin, hindi daw niya gusto na agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino po ang maniniwala doon? Di ba? Sabi ni Sir Sunny Reyes, baka si Bato, si Mary Grace. Ang pangit na babae. Uy, grabe. Andiyan na po si Ma'am Suzuki. Oh. Sabi ni Lance Christian, Baldanzo, yung Elsa ni Peter, live selling. Yung ganun. No, sabi pa doon sa mga kakampik, hiramin ko muna yung ano nyo, yung Elsa nyo lalaban. Siguro, akala niya, makakauto siya doon sa mga kakamping. Oh, nako, sir, matatalino po yan. No? Magaganda ang mga trabaho ng mga kakamping. O yung iba sa kanila, karamihan sa kanila, white collar job. Di ba? Para utuin lang ni Alan Peter Cayetano, malabo yun. Malabo yun. Lalo na po mga kababayan, nakikita naman po ng mga kababayan natin, ng mga kakamping, na si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang puspusan yung pagtatrabaho. Di ba? Ngayon mga bossing, asan ba? Tanggalin na natin si Atty. Larga doon sa maleta. Ngayon mga kababayan, ako ito si Chavit Singson may sinasabi, hindi ako tatahimik o hindi ako mapapatahimik. Yan daw po ang sabi mga kababayan, wala pong iba ni Manong Chavit. Kasi ang sinasabi, parang ang ginigiit ni Chavit Singson dito mga bossing, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos yung nagkaso sa kanya. Parang hindi naman totoo yun. No? Unang-una, yung mga kaso niya sa lugar nila. Ito tingnan nyo. Baka kasi siguro lalabas na din to mga next month o baka this month lalabas na din itong mga mga kababayan. Yung mga nagkaso sa kanya, yung mga una, mga boss chief sir, kagaya nito. Ayan nasan ba dito? Warrior of Narbacans, Incorp, filed a plunder, so ibig sabihin hindi gobyerno, filed a plunder case complaint against Singson and 13 other local officials regarding real estate transaction during his time sa Narbacan. Magkano daw? 149 million daw po ang sinabi ni Chavit Singson, mga kababayan, doon sa biniling lupa. Samantalang, ang total lang daw po nun, mga boss chief sir, zonal value is 49.9 million lang daw po, mga boss chief sir. Ayan, So sa madaling salita po, kung pagbabasihan po natin yung kwento nila, kumikbak si Chavit Singson ng 100 million. Ayan, grabe naman. They claim the actual zonal value was only around 50 million, round up ko na lang, 50 million, meaning the government overpaid by nearly 100 million. Sino yung sino mapupuntahan yan? Mukhang si Chavit. Si Chavit yung kinasuhan, mga kababayan. Kaya maging aware po tayo doon sa mga sinasabi ni Chavit Singson na kaya lang daw po ginagawa yung mga ganyan, yung mga pagkakaso sa kanya ay dahil po maingay siya sa kabulukan daw po ng Presidente Marcos. Wala namang pong ebidensya pinapakita itong si Chavit Singson, mga kababayan. Ito pa, meron pa, illegal use of public land. The complaint also accused Singson and tourism officials of conspiring to privatize and illegally occupy a public portion area in Sulbec, Narbacan. Mga kababayan din niya yan. At ito, yung huling kaso na siya ay nakasuhan ng libel, ang sinasabi dito sa post na ito, mga kababayan, ito daw pong kapatid niya. Ang nagkaso daw ng cyber libel against Chavit Singson, no other than his brother, former Bigan
City Mayor Jose Bonito Singson Jr. Biruin mo, kapatid na, nakasuhan ka pa, kinasuhan ka pa. Ibig sabihin kung ano, sagad sa buto ang kawalangyaan mo. 'Di ba, Boss Mark, okay lang 'yan. Kay Manong Chabit, libel lang naman. Kaya niyang bayaran 'yan. Eh, kayang-kaya, 60,000 lang, 'di ba, yung piyansa. Pero kapagka ito, ano, napatunayang guilty, lalo pa ngayon, mga Boss Chief Sir, ang gobyerno natin, lahat pantay-pantay, patas-patas ho, mga bossing. Oh, yari kapagka yan na guilty, baka kulong talaga yan ang kahihinatnan ni Chavit Singson, mga kababayan. Uulitin ko ho, bakit natin ibinablog to? Kasi ang laging sinasabi ni Chavit Singson, mga bossing, ay siya ay pinapatahimik ng gobyerno at hindi daw ho siya tatahimik, mga kababayan, doon sa mga kaso-kasong ganyan ng gobyerno at hindi niya ihihinto yung pagsisiwalat daw. Ewan ko kung anong pagsisiwalat yung mga pinagsasasabi ni Chavit Singson. Hanggang ngayon, wala pa naman ako nakitang isinisiwalat siya ng mga ebidensya laban sa Pangulo. Ang katotohanan po, mga bossing, ay ibang mga tao o mga pribadong tao ang nagkakaso sa kanya. Ayan, basahin niyo sa 1PH. Sabi dito, iginiit ni dating Ilocos Sur Luis Chavit Singson na hindi umano mapapatahimik ng kanyang cyber libel case ang kanyang panawagan para imbestigahan sa umano'y anomalya ng flood control. Tapos kapatid niya naman pala at isisisi sa gobyerno. Abay, gago ata yun ah. Sabi dito, sa kanyang pahayag, sinabi ni Singson na ang pag-aresto sa kanya ay hindi lamang usaping pribadong reklamo at tinawag niya itong badge of honor. Kinwestiyon din niya ang naging proseso ng pag-aresto at iginiit ang tunay na issue ay kung saan napunta ang pondo ng bayan at kung sino ang dapat managot. Panakip na lang niya yan eh. Di ba? Kagaya nung anak ni anak ni Loren Legarda. Matagal na panahon na pinapadalan po noong mga matagal nang pinapadalan noong mga sulat doon sa solar niya. Pero ini-ignore ho, mga kababayan. Ngayon, siguro pansin niya, nako, gobyerno na ni Bongbong Marcos ito. Ini-ignore ko yung Department of Energy. Makisali ako sa Cabral Files. Makisali ako doon sa ibang mga issue. Nakita niyo, pansin niyo po, si Solar Boy, talagang pinipilit po nakasali siya sa kada issue para mapagtakpan din mga kababayan, yun pong yung solar niya ngayon. Alam naman natin hindi lingid sa ating lahat na 24 billion ang gustong pabayaran po kay Solar Boy. Di po ba, mga kababayan? Ganyan din yung kay Chavit. Itatakip niya na kesyo daw po siya ay kinakasuhan o na kesyo daw yung pagkaso sa kanya daw ng libel ay pagpapatahimik ng gobyerno. Kaya sabi niya, hindi ako mananahimik. Sandali lang, negosyo to.